Sa loob ng 50 taon, binuo ng Moscow ang isa sa pinakamalalaking energy network sa mundo. Higanting mga oil refinery, di mabilang na kilometro ng mga pipeline, malalawak na pasilidad ng imbakan, at isang labirint ng mga kalsada at riles ng tren na naguugnay sa lahat ng ito. Magkakaibang bahagi ng palaisipan, iisang layunin. Paandarin ng pinakamalaking bansa sa mundo. Ilang henerasyon ng Soviet at Russian planners ang lumikha ng sistemang napakalaki at malawak. Nagpo-produce ng sapat na fuel, hindi lang para hindi mamatayan ng kuryente ang 10-10 milyong tahanan, kundi para suportahan ng ekonomiya at militar ng bansa na nagbibigay sa Rusya ng malaking kapangyarihan at impluensya sa mundo. Sa loob ng mga dekada, ang sistemang iyon ay malaking lakas ng bansa at nanatiling matatag kahit sa panahon ng kahirapan. Nabuhay ito pagkatapos bumagsak ang Unyong Soviet at nakayanan ang mga krisis sa ekonomiya at internasyonal na parusa. Matatag ito sa kaguluhang pampolitika at lalo pang lumaki at gumanda sa paglipas ng panahon. Isang dambuhalang industriya na nagpapalakas sa isa sa pinakamalalaking sandatahang lakas sa mundo. Maaring natagpuan na ng dambuhalang katapat dahil bumabagsak na ang dating matatag na sistema at ito'y dahil sa Ukraine. Noong Mayo, sumalakay ang mga puwersa ng Kiev sa maraming pangunahing pasilidad ng langis sa Russia, kabilang ang mga refinery at mahalagang lugar ng lohistika na sinunog. At hindi pa nga ito nangangailangan ng mamahaling mga bomber o mahal na mga misil. Sapat na ang mga mura at simpleng long-range na drone para magawa ang trabaho. Nagdulot ito ng hindi lang krisis sa ekonomiya sa Moscow, kundi pati krisis na banta sa mismong pag-iral nito dahil nagsisimula ng gumuho ang pundasyon ng kanilang bansa. Para sa Ukraine, maaring manalo sila sa digmaan hindi sa pagwasak sa hukbo ng Russia, kundi sa pagbagsak ng sistemang nagpapahintulot dito. Bago suriin ang epekto ng kampanya ng Ukraine, dapat muna nating malaman kung ano talaga ang pinupuntirya nito. Madalas nakatutok ang balita sa oil refinery at tangke ng gasolina, pero mas malawak ang tunay na saklaw nito. Hindi ginugon ng mga Soviet ang dekada sa simpleng pagtayo ng planta ng langis. Nagtayo sila ng malawak at komplikadong industrial na makina na umaabot sa libu-libong milya kwadrado ng lupain, mula sa mga oil field ng Siberia hanggang sa mga bayan, lungsod at malalayong base militar. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, inilagay ang unang bahagi ng makinang ito. Habang ang Unyong Soviet ay lumilitaw bilang isang pandaigdigang superpower, napagtanto ng mga nasa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan ang isang mahalagang bagay. Isang bagay na magtatakda sa geopolitics sa buong mundo sa mga susunod na henerasyon. Ang fuel, ang kapangyarihan. Kailangan ito ng mga sasakyang militar. Kailangan ito ng mga sasakyang sibilyan. Kailangan ito ng mga pabrika. Kailangan ito ng buong ekonomiya. Masuwerte ang Unyong Soviet dahil may malalaking reserba sila ng langis at gas sa mundo. Hindi nila kailangang lumayo para hanapin ang enerhiya na magpapayaman at magpapalakas sa kanila. Pero kailangan nilang mag-isip ng mga paraan kung paano ito mapapakinabangan at madadala. Dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking proyektong infrastruktura sa mundo. Tumagal ng taon at dekada. Ngunit dahan-dahang natupad ng mga Soviet ang kanilang pangarap. Nagtayo sila ng mga refinery, mga pumping station, mga oil terminal, mga processing center, at iba pa. Itinayo ang mga bagong pasilidad sa mahigit 6.6 milyong milya kwadrado ng Federasyong Ruso. Hindi lang para sa ekonomiya sa panahon ng kapayapaan ang gusto ng mga Soviet sa sistemang ito, kundi kailangan din nilang matiyak na kaya nitong harapin ang digmaan. Nakita nila nung ikalawang digmaang pandigdig kung paano bumagsak at nasira ang supply chain dahil sa pananakop. Nakita rin nila ang malinaw na koneksyon ng katatagan ng industriya ng mga bansa sa kanilang kakayahang makaligtas sa tunggalian at krisis. Kaya para gawing mas matibay laban sa digmaan ang kanilang sistema, ginawa nila itong may mga patong-patong at magkakaugnay, na may katatagan at mga reserba sa anyo ng mga backup system at failsafe. Pinagugnay din ang mga bahagi ng sistema. Ang mga riles ay konektado sa dipo sa pipeline, at pipeline sa refinery. Noong kasagsagan ng Cold War, mabilis na naging isa ito sa pinakamalaki at pinakamahusay sa mundo. Hindi lang ito gamit sa tahanan, negosyo at industriya ng Soviet, kundi nagiging mahalagang ekonomikong bentahe rin. Taon-taon, tumataas ang export ng langis na nagdadala ng napakalaking salapi sa kabanyaman ng Moscow. Pagkatapos bumagsak ang Unyong Soviet, hindi naman talaga ito nakaapekto kahit sa sektor ng enerhiya. Kahit na panahon yon ng matinding pagbabago at kaguluhang pampulitika para sa buong Russia at sa iba pang dating mga bansa ng Unyong Soviet,
nanatili pa rin ang lahat ng infrastrukturang naitayo noon, pati na rin ang lahat ng potensyal para sa kapangyarihan at yaman na kinakatawan nito. Ang Federasyon ng Rusya ay nagmana ng gumaganang ekonomiya na pinatatakbo ng mga pipeline, refinery at iba pang pasilidad. May mga binago sila habang lumilipas ang mga taon, syempre. Nagbago ang mga pangalan, pati na rin ang mga kumpanyang nagmamay-ari at napapatakbo ng mga pasilidad na ito. Maraming pinalawak at ginamitan ng teknolohiya sa paglipas ng panahon. Ngunit nananatili ang pundasyon ng sistema hanggang ngayon. Marami sa pinakamalalaking refinery ng bansa ay nakatayo na ng ilang dekada, tulad ng Omsk Refinery halimbawa, na nagsimulang mag-operasyon pa noong 1955. Ang kailangan lang gawin ng Russia ay magpatuloy sa pundasong iyon, pagandahin ang umiiral na infrastruktura, gawing mas episyente, mas produktibo, at mas akma sa nagbabagong pamantayan ng makabagong panahon. Ang namuno sa malaking gawaing ito ay si Vladimir Putin, na naging pinuno pagsapit ng bagong milenyo. Noong panahong yon, lumilitaw na ang mga bitak sa infrastruktura ng Sobyet. Ang mga pipeline ay kinakalawang at lumana ang mga refinery, kaya madalas mababang kalidad na heavy fuel oil ang ginagawa, imbes na high-quality diesel at gasolina na hinahanap ng mundo. Gustong pigilan ni Putin ang pagbagsak. Kaya sa buong dekada ng 2000 at pagpasok ng dekada ng 2010, naglaan ang Kremlin ng $10 bilyong sa mga pasilidad ng bansa. Ang mga higante sa enerhiya tulad ng Gazprom at Lukoil ay nagdala pa ng ilan sa pinakamahusay na inhinyero mula sa kanluraning mundo upang magsagawa ng malawakang pagsasaayos ng infrastruktura. Tuloy-tuloy silang nagtrabaho para lagyan ng modernong kagamitan ang lumang estruktura, nang nagpasigla sa pasilidad na halos bumagsak na. Isa itong napakamahal at matagal na proyekto. Pero nagtagumpay ito. Bigla na lang ang mga refinery ng Rusya ay nagsimulang gumawa ng ilan sa pinakamahusay na uri ng fuel. At hindi na lang sila nag-e-export ng hilaw na materyales, kundi aktibong pinapaganang na rin ang malaking bahagi ng Europa, nagsusupply ng napakalaking porsyento ng diesel ng kontinente, habang may sobra pa ring natitira para sa sarili nilang mga industriya at makinaryang militar. Ang makabagong inhenyeryang ito ay higit 50 taon ginawa bago natapos. At ngayon ay magiging sentro ng ekonomiya at pagpapalawak ng Rusya sa mga darating na dekada o siglo. May nakatagong depekto ang makinang ito na hindi nakita ng sinuman, lalo na ng mga Sobyet, na hindi inasahan ang teknolohiyang militar na ika-21 siglo. Ginawa nilang sentro ang iilang malalaking pabrika ng pagdalisay, na may malaking ambag sa kabuang produksyon ng fuel ng bansa, imbes na gumamit ng maraming maliliit na pasilidad. Mahalaga ito dahil kung 12 o daan-daang maliliit na pabrika ng pagdalisay ang nakakalat sa Rusya, na bawat isa ay kumukuha ng maliit na bahagi ng produksyon, hindi masyadong maapektuhan kahit may masira sa kanila sa panahon ng digmaan. Pero kapag may mga mega-complex na mahalaga at makapangyarihan, nagiging malaking target din sila ng mga kaaway na gustong syaktan ang ekonomiya. Iniisip ng mga Sobyet na ligtas ang mga pasilidad na ito dahil marami sa mga ito ay itinayo sa malalalim na bahagi ng mga reyon ng Rusya, 12 nang o kahit daan-daang milya ang layo mula sa mga internasyonal na hangganan. Noon, katawa-tawang isipin na kaya silang targetin ng kalabang militar, lalo na't napakalakas ang puwersa ng Rusya. Dumating ang Ukraine, pati ang panahon ng digmaang drone, at nagbago ang lahat. Hindi ito nangyari agad-agad. Nang ilunsad ng Russia ang malawakang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero 2022, ginamit nilang yaman at lakas mula sa kanilang malaking industriya ng langis, hindi lang sa simula, kundi pati sa mga unang taon ng digmaan. Ang sektor ng enerhiya ng Kremlin ang matagal ng pinakamalaking kalamangan nila. Bukod sa mas malaking hukbo kaysa Ukraine, may malawak silang infrastruktura para suportahan ito. Sumali sila sa digmaan na may malalaking reserba ng fuel, mataas na kapasidad sa pagpipino ng langis, at industriyang kayang tustusan ng malawakang operasyong militar ng matagal. Dahil lubhang nakaasa sa fuel ang makabagong digmaan, mataas ang konsumo ng enerhiya sa labanan. Mabilis makaubos ng maraming fuel ang mga tangke, eroplano, barkong pandigma at armored na sasakyan. Ang mga supply convoy ay umabot ng milya at gumagamit ng maraming diesel at gasolina sa paghahatid ng pagkain, bala, at iba pang supply mula punto A hanggang B. Mayroon ding mga generator, komunikasyon, radar, depensang pangimpapawid at iba pang kagamitan na kailangan ng tuloy-tuloy na supply ng mga produktong petrolyo para gumana.
Karamihan sa mga bansa sa buong mundo ay hindi kayang gumawa ng sapat na supply para matugunan ng ganito kataas na antas ng pangangailangan. Kaya ito ng Rusya, dahil sa infrastrukturang matagal nilang binuo, agad itong napansin ng kanluraning mga bansa. Napansin nila na siguradong mananalo ang Rusya kung magpapatuloy ang pag-export nito ng langis na magdadala ng bilyon-bilyong dolyar na kita. Ginawa nilang lahat para pigilan ang daloy. Nagpatupad ng parusa, nag-freeze ng ari-arian, at binawasan ang pagdepende sa yaman ng Rusya. Inasahan nilang sa paghiwalay sa Rusya sa ekonomiya, mahihirapan itong ipagpatuloy ang pananakop. Ngunit kulang at mabagal ang kanilang ginawa. Ginawa nilang kanilang makakaya, pero nakahanap ng paraan ng Rusya para makapag-adjust. Gumamit ito ng mga shadow fleet tanker para maghatid ng napakaraming langis habang iniiwasan ng mga parusa, halimbawa, at inilipat ang atensyon nito papuntang silangan imbes na kanluran, nakahanap ng mga bagong mamimili at kasosyo sa kalakalan sa buong Asya bilang kapalit ng mga nawala nito sa Europa. Kahit bumaba ang kita sa ilang bahagi, patuloy namang gumagana ang infrastruktura at buhay ang ugat ng sistema. Kaya kahit ilang taon nang lumipas mula nang magsimula ang digmaan, habang nahihirapan nitong makamit ang mga layunin militar, patuloy pa ring umaandar ang makinarya ng digmaan ng Rusya. Patuloy ang daloy ng fuel at paglikom ng pondo, at tila kayang ipagpatuloy ito ng Kremlin ng halos walang katapusan. Nakakatakot na posibilidad ito para sa Ukraina. Ibig sabihin nito, kahit gaano pa kasipag ang mga puwersa ng depensa ng Ukraina, kahit gaano pa sila kahusay maghukay ng mga trintsera at ipagtanggol ang kanilang pwesto, kahit gaano pa nila pabagalin ang pag-usad ng kalaban, iisa lang ang magiging wakas ng digmaan. Panalo ang Rusya. Aabutin ito ng panahon at malaki ang magiging kapalit. Pero hanggat may halos walang katapusang supply ng fuel ang Rusya, makukuha pa rin ni Putin ang gusto niya sa huli. Hindi sapat ang parusa ng kanluran para pigilan ang kalaban. Ukraina na ang bahalang kumilos. Ito ang sandaling ginawa ng mga puwersa ng Kiev ang pinakamalaking estratehikong pagbabago sa digmaan. Hanggang noon, sumusunod sila sa karaniwang patakaran ng digmaan, nakatutok sa malinaw na banta, ang mga tangke, ang artilyerya, armored personnel carrier, imbakan ng bala at linya ng supply. Ginawa nila ang karaniwang ginagawa ng mga militar kapag ginaagaw ang kanilang lupain. Ipinagtanggol nila ang teritoryo sa pamamagitan ng direktang laban gamit ang bentahe ng lugar at matalinong taktika para malamangan sa diskarte ang kalaban at sirain ang pinakamaraming kagamitang militar nito hanggat kaya nila. Isang lohikal na paraan yun, at may halaga naman ito. Mahalaga ito kapag napasabog ng Ukraine ang mga tangke ng Rusya o nawasak ang grupong umatake na gustong sakupin ang mahalagang lokasyon sa unahan ng labanan. Pero may malaking problema sa plano. Malalim talaga ang reserba ng Rusya. May malaking imbakan ito ng mga tangke mula Soviet na maaring gamitin kung masira ang mga modernong modelo. Mayroon itong 10,000 armored na sasakyan. Mayroon itong mga jet, bomber at napakaraming artillery system. At halos walang hirap na napapalitan ang mga kagamitan at sundalo halos agad-agad kapag ang mga ito ay nawasak o napatay. Tulad ng alamat na Hydra, halos di mapuksa ang makinarya ng digmaan ng Kremlin. Kapag akala ng Ukraine ay panalo na sila, biglang bumabalik ang Russia na may mas maraming armor, bala at sundalo. Natuklasan ng mga utak militar ng Ukraine ang lihim na magbabago sa takbo ng digmaan. Kung nais mong alisin ang masamang damo, hindi lang puputulin ng dahon. Tanggalin mo ito sa ugat at patayin sa pinagmulan. Ganon din ang lohika sa hukbong Ruso. Hindi sapat para sa Ukraine na isa-isang ubusin lang ang mga tangke at sundalo para talunin ang kalabang ganito kalawak at kalalim. Dapat nitong sirain mismo ang pinagmulan at sistemang nagpapatakbo sa hukbo. Ang sistemang yon ay nauwi lang sa fuel. Fuel ang nagpapagana sa malalaking operasyong militar na yon. Kung walang fuel, hindi makakagalaw ang mga hukbo. Hindi makalilipad ang mga jet at bomber, titigil ang pagpapaputop ng artilyerya, at ang mga tangke ay nagiging walang silbing mga kahon ng bakal mula sa pagiging mapanirang makina ng kaguluhan at kamatayan. Kaya nagsimulang tumingin ang Ukraina sa labas ng linya ng labanan. Tumingin siya lampas sa mga tangke, mga nakabaluting sasakyan at brigada sa harap niya. At sa paggawa nito, nagsimula itong makita ang tunay na tumitibok na puso ng makinarya ng militar ng kalaban. Ang mga refineria, ang mga pipeline, ang mga bahagi ng infrastruktura na nagpapanatili sa lahat ng iba pa na may gasolina at gumagalaw. Napagtanto niyang ang pagsira ng isang tangke ay di gaanong napapansin. Pero ang pagsabotahe ng dipo at pagputol ng supply ng gasolina sa 100 tangke ay mas malaki ang epekto. At may perpektong kasangkapan nito para sa gawaing iyon.
Mga drone. Mura, madaling paramihin. Kayang bumiyahe ng malayo para maabot ang mga refinery at pasilidad na inakala ng Soviet na ligtas at mahirap pigilan. Ito ang tamang sandata para wasakin ang puso ng militar ng Rusya. Dito, nagsimula ang bagong yugto ng digmaan, ang sistematikong pagsira ng Ukraine sa mahahalagang infrastruktura ng Rusya. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mas marami pa, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa The Military Show. Binibigyan namin kayo ng ganitong paliwanag bawat linggo. Nagsimula ang mga pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng langis ng Rusya noong huling bahagi ng 2023. Nagkaroon pa ng mga karagdagang pabugso-bugsong pag-atake sa buong 2024. Noong 2025, mas pinaigting ang kampanya, kaya mas madalas at mapanira ang mga pag-atake. Sa 2026 porsigido ang Ukraine, nasirain ng mas maraming bahagi ng sektor ng enerhiya ng Russia hanggat kaya. Noong huling bahagi ng Mayo, 2026 mahigit 100 at 50 ganitong pag-atake nang nagawa ng Ukraine. 32 sa mga ito ay nangyari sa unang 5 buwan ng taon. Halos kasing dami na ito ng nagawa ng bansa buong 2024 patunay ng mas mabagsik at epektibong pagsisikap ng Kyiv habang tumatagal. Mas madalas at mapaminsalan na ngayon ang mga pag-atake. Mas maganda at malaki na ngayon ang mga drone ng Ukraine, mas malayo ang nararating at mas mabigat ang kayang kargamento kaysa dati. Ngayon, mas mahalaga ang bawat tama. Mas malaki ang pagsabog, mas maliwanag ang apoy, at mas malaki ang pinsalang iniiwan ng bawat atake sa Russia na kailangang bilangin at bayaran. Ang mga puwersa ng Kyiv ay sistematikong tinatanggal din ang mas marami sa mga air defense ng Russia na kanilang natutukoy at natatagpuan, na nakakatulong din sa mas malaking layunin dahil nagbubukas ito ng mga puwang at daanan para makalipad ang mga drone ng walang hadlang. Dahil dito, mas natutulungan ng Ukraine na targetin ang malalayang refinery, pipeline, at mga fuel depot nang hindi na nababahala sa pagbaril sa kanilang mga drone papunta sa targets. Isa itong estratehiya na nangangailangan ng mahabang panahon at pagsisikap upang mabuo at kinailangan ng Ukraine na maging matiisin upang makita ang bunga ng kanilang paghihirap. Ngayon, sa wakas, malinaw nang makita ang mga bungang iyon dahil ang ekonomiya ng Russia, pati na rin ang kakayahan nitong magpatuloy sa digmaan, ay literal na nasusunog ng mas mabilis kaysa sa kayang harapin ng bansa. Ang pinakamalinaw na ebidensya nito ay dumating noong Mayo 2026 nang isinagawa ng Ukraine hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 7 sunod-sunod na pag-atake sa ilan sa pinakamalaki at pinakamahalagang pasilidad ng sektor ng enerhiya sa buong Russia. Nangyari ang unang insidente noong Mayo 5 nang atakihin ng mga strike drone ng Ukraine ang Kurishi Oil Refinery sa lungsod ng Kurishi, Leningrad, Russia. Pag-aari ng Surgutneftegas, ito ang ikalawang pinakamalaking oil refinery sa bansa. Nakaproseso ito ng napakalaking 17.5 milyong tonelada ng krudong langis noong 2024 lamang. Iyan ay 6.6% ng kabuuang kapasidad ng pagdadalisay ng bansa. Ang nag-iisang refinery na ito ang responsabal sa paggawa ng humigit kumulang 2 milyong tonelada ng gasolina, mahigit 7 milyong tonelada ng diesel, 6 na milyong tonelada pa ng fuel oil at mga 600,000 tonelada ng bitumen. Noong Mayo 5, napilitang magsara ang pasilidad matapos sirain ng mga drone ng Ukraine ang 3 sa 4 na crude distillation units nito. Para maintindihan ang kahalagahan nito, dapat nating malaman kung ano ang CDU. Hindi gaanong mapakinabangan ng tao ang hilaw na krudong langis mula sa lupa. Malapot at komplikadong halo ito ng hydrocarbon na kailangang i-refine para mapakinabangan. Ang unang hakbang sa prosesong iyon ng pagre-refine ay fractional distillation. Kasama rito ang hilaw na krudo na pinapadaan sa malalaking pugon at pinapainit sa matataas na temperatura hanggang sa maging halos singaw ito. Pagkatapos, ang singaw ay dumadaloy sa malalaking tor ng bakal na tinatawag na CDU na may 12-12 ng espesyal na tray. Habang tumataas, lumalamig ang singaw at nagko-condense ang hydrocarbons at ibang sangkap sa mga tray sa iba't ibang taas sa loob ng tor. Maaring ilipat ang mga sangkap na yon para sa jet fuel, diesel at gasolina. Kaya kung walang CDU, ang mga refinery ay mananatiling may hilaw na langis lamang na hindi kayang paghiwa-hiwalayin o iproseso pa. Iyan ang dahilan kung bakit may inamitong target para sa Ukraine. Kapag tumigil ang CDU, hihinto rin ang refinery. Maaari mukhang mas malaki ang epekto ng ibang target
gaya ng pagsabog ng mga drone ng Ukraine sa mga tangke ng imbakan ng fuel. Malalaking apoy ang lumalabas na mukhang kamangha-mangha sa viral video sa social media. Pero hindi naman ito malaki ang epekto sa daloy ng langis. Sa mga tangke, madalas itong napapalitan ng Russia, minsan ilang oras lang. Sa CDU, kahit maliit na pinsala, malaki agad ang epekto dahil apektado ang buong pasilidad. Bukod dito, habang umaandar ang mga refinerya, ang mga CDU ay puno ng madaling magliyab na singaw. Hindi kailangan ng marami para magliyab ang mga singaw na yan, na nadudulot ng mataas na presyo na apoy na kaya mapabaloktot ng bakal sa paligid at maaring abutin ng ilang araw bago tuluyang mapatay. Isang bagay pa, malalaki ang mga CDU, madalas umabot ng 200 talampakan taas. Dahil dito, mas malalaking target at mas madaling tamaan ng mga drone operator ng Ukraine ang mga ito, kahit gabi o mahina ang visibility. Pero siguro, ang pinakamalaking at magandang bentahe ay ito. Napakahirap palitan ng mga CDU. Lalo na ngayon, at lalo na sa Rusya. Hindi lang basta-basta ginagawa ng maramihan sa mga pabrika ang mga ito. At dahil sa mga sanction, hindi rin sila madaling maangkat. May mga particular na internal na bahagi ito, gaya ng precision control valves at specialized sensors na ginagawa lang sa piling lugar ng ilang negosyo. Ayaw ng maraming negosyo na makipagtransaksyon sa Russia. Kaya napipilitan ng mga inhinyero ng Kremlin na gumamit ng kung ano mga makuha nila sa iba. Dahil dito, maari silang mapilitang gumugol ng ilang buwan sa literal na pagkukumpuni ng mga sira nilang CDU at habang ginagawa yon, hindi makapag-operate ang mga pasilidad o kaya naman ay napipilitang mag-operate sa sobrang baba ng kapasidad. Ganyan din ang nangyari sa Kirishi nang magkasunog matapos bisitahin ng Ukrainian drones ang pasilidad. Kinumpirma ito ng satellite imagery na sinuri ng NASA experts. Kinumpirma ng Security Service ng Ukraine na SBU ang pag-atake at sinabi ng Unmanned Systems at Special Operations Forces ay tumama rin sa storage tank ng pumping station na magdulot ng panibagong malaking sunog na hinarap ng Russia. Habang abala sila sa epekto ng pag-atake, naghahanda na ang drone pilot ng Ukraine para sa susunod na operasyon. Noong Mayo, 7 umatake silang muli. Sa pagkakataong ito, ang target nila ay ang Perm-Nos Refinery na matatagpuan sa reyon ng Perm mga 1,460 kilometro o 900 at 8 milya silangan ng Moscow at mas malayo pa mula sa mga frontline. Pag-aari ng Lukoil, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng enerhiya sa Russia, ito ang ikapitong pinakamalaking refinery sa bansa na may taunang dami ng napoproseso na lampas, 12 milyong tonelada. Iyan ay humigit kumulang 200 at 50,000 bariles ng langis bawat araw. Noong 2024 nakagawa ito ng 2 milyong tonelada ng gasolina, mahigit 5 milyong tonelada ng diesel, at daan-daang libong tonelada ng coke at fuel oil din. Ngayon, ayon sa Reuters at iba pang mga ahensya ng balita, sinira ng mga drone ang 3 pangunahing distillation units ng pasilidad. Napilitang huminto ang lahat ng iyon na kumakatawan sa kalahati ng kabuuang kapasidad ng produksyon ng refinery. Napatigil ang ika-4 na distillation unit noong Abril 30 dahil sa panibagong drone attack. Dahil dito, napilitang mag-operate ang refinery sa maliit na bahagi na lang ng karaniwan nitong antas. 1 linggo ang lumipas, muling nabigla ang Russia. Isa na namang malaking refinery nito ang nasunog sa lungsod ng Ryazan, matapos ang isa pang tumpak na pag-atake ng drone. Maagang Mayo 15, nag-post sa social media ang mga residente roon tungkol sa mga pagsabog at tunog ng drone sa itaas. Makalipas ang ilang oras, bumahan ng mga video at larawan sa internet na nagpapakita ng naglalagablab na apoy na sumisiko sa kalangitan sa gabi at malalaking ulap ng itim na usok na umaakyat mula sa refinery. Makalipas ang kaunti, napilitan ng mga lokal na otoridad na kumpirmahin na may nasira sa isang pasilidad na pang-industriya na agad namang nakilalang ang Ryazan Oil Refinery. Paghahari ng Rosneft, isa ito sa pinakamalalaking planta ng langis na may kapasidad na 17 milyong tonelada kada taon. Iniulat ng monitoring channel ng Ukraine na Supernova Plus na nasusunog ang mga vacuum distillation unit sa pasilidad. Ang refinery na ito ay may 4 na pangunahing CDU at dagdag na pasilidad para sa vacuum gas oil hydrotreating, catalytic reforming at iba pang mahahalagang proseso. Kung may masira sa mga bahagi, posibleng tatakbo rin ang refinery ng malayong mas mababa sa pinakamataas nitong antas ng produksyon sa nakikinitaang hinaharap. Kasi simula pala ng mga ininyero ang pag-assess ng pinsala sa Ryazan nang may mga drone na nakita sa langit ng Moscow noong Mayo 17. Ang target nila, na hindi na nakakagulat, ay isa na namang oil refinery,
ang refinery ng Gazprom Neft sa timog silangang bahagi ng Moscow, isang subsidiary ng Gazprom, kung saan kinailangan ihinto ang operasyon matapos bumangga ang mga UAV sa pasilidad. Kinumpirma ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin ang insidente at pinalabas na maliit lang ang pinsala. Pero ayon sa ilang source, ilang araw pa bago gumana ulit ang planta. Ang plantang ito ay isa sa pangunahing pinagmumulan ng fuel ng kabisera ng Russia na direktang nakaapekto sa milyon-milyong tao at libo-libong negosyo roon. Tulad ng ibang pasilidad, ang refinery ng Moscow ay may kahanga-hanga rin itong mga numero. Noong 2024, nagproseso ito ng 11.6 milyong tonelada ng krudo at gumawa ng 3 milyong tonelada ng gasolina, 3 milyong tonelada ng diesel at 1.3 milyong tonelada ng bitumen. Hindi doon tumigil ang Ukraine. Noong Mayo, 20 mas maraming drone ang umatake sa isa pang Lukoil refinery sa Nizhny Novgorod, isa sa pinakamalalaking lungsod ng Russia. Matatagpon 450 kilometro o 280 milya silangan ng Moscow, ang pasilidad na ito ay nagpoproseso ng 17 milyong tonelada ng langis bawat taon. Kaya ito ang ika-4 na pinakamalaking oil refinery sa Russia. Pangalawa rin itong pinakamalaking tagagawa ng gasolina, pero kinailangan tumigil matapos masira ang pangunahing CDU sa pag-atake. Ang CDU na yon ang may halos kalahati ng kapasidad ng pasilidad, katumbas ng 170,000 bariles kada araw. Ang mga larawan at video na inilatala matapos ang pag-atake ay nagpakita ng malaking sunog at kitang-kitang pinsala sa estruktura ng CDU, na nagdagdag pa ng mas matinding presyon sa pinahihirapang sektor ng enerhiya ng Rusya. At kung inakala ng Rusya na maaari itong magpahinga sandali, nagkamali ito ng malaki. Kinabukasan ng nakaraang pag-atake, may panibagong pag-atake sa ibang rehiyon. Noong Mayo, 21 tinamaan ng mga drone ang pangunahing CDU sa Syzran refinery ng Rosneft sa rehiyon ng Samara. Ang parehong CDU, na humahawak sa 70% ng kapasidad ng planta, ay kinailangang itigil matapos ang pag-atake at aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan ang pagkukumpuni. Karaniwan, ang paggawa nito ay gumagamit ng 170,000 bariles ng langis kada araw para makagawa ng 5 milyong tonelada ng diesel at maraming gasolina at fuel oil taon-taon. Gayunpaman, sa ngayon, wala ito nagagawa sa mga yon. At hindi pa rin tapos ang May Mayhem ng Ukraine. Noong Mayo 25 ng gabi, kinumpirma ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang ika-7 matagumpay na pag-atake sa infrastruktura ng langis ngayong buwan. Nakatuon sila ngayon sa Belets Depot, isang oil depot malapit sa Uzhhorod sa Bryansk, ilang dosenang kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. May kapasidad ang lugar na ito na mag-imbak ng mahigit 40,000 toneladang produktong petrolyo, kaya mahalaga ito sa militar ng Russia. Dito nag-iimbak ang Kremlin ng maraming fuel na direktang napupunta sa convoy ng mga truck na naghahatid ng supply at bala sa mga unit sa unahan ng labanan sa mga lugar tulad ng Kursk at Belgorod. Iniulat ng mga residente ang mga pagsabog at usok na bumalot sa kalangitan sa ibabaw ng depo. At ayon sa mga paunang pagtataya, hindi bababa sa 3 tangke at 1 pipeline ang nasira. Kasabay nito, tinamaan din ng mga puwersang depensa ng Ukraine ang iba pang target, gaya ng ammo depot sa Crimea at artillery depot sa Donetsk. Pero ang Belgorod depot ang posibleng pinakamahalaga dahil mas kaunti ang supply ng gasolina para sa mga unit ng Russia na umaasa rito. Dahil dito, naapektuhan ang kabuuang galaw ng hukbo ng Kremlin dahil kailangan nilang maghintay at maantala ang kanilang susunod na mga kilos habang naghahanap pa ng emergency na supply mula sa ibang lugar. Araw-araw naaapektuhan ng mga Ruso dahil ayon sa maraming ulat, biglang tumaas ang presyo ng fuel sa mga rehiyong nasa hangganan, kinabukasan ng pag-atake. Kung mag-isa lang, bilang mga hiwalay na insidente, ang mga ganitong pag-atake ay hindi naman talaga magkakaroon ng malaking epekto. Kaya ng Russia, naharapin ang pansamantalang pagsasara ng 1 o 2 malaking refinery at ang mga hamon sa lohistika kapag may nasusunog na gasoline depot. Ngunit kung pagsasama-samahin, hindi nila kayang harapin ang matinding epekto ng lahat ng mga pag-aataking ito, lalo na kung halos sabay-sabay itong nangyayari. Bumaba sa delikado at di pa nararanasang antas ang produksyon ng langis nila, kaya naapektuhan ng lahat kapag kaunti ang napoproseso. Hindi malalagyan ng fuel at magagamit ang mga tangke at iba pang sasakyan sa mga pagsalakay sa mismong harapan. Hindi dumarating ang mga supply gaya ng pagkain at bala. Bumabagal at tumitigil ang pagsisikap sa digmaan, kaya mas nakakaroon ng tsansa ang puwersa ng Ukraine na hindi dumaranas ng ganitong krisis na umatake sa mahinang bahagi ng linya ng Russia
at itulak paatras ang kalaban. Mas kaunti na ang langis na ipinapadala ng Russia sa ibang bansa. Ibig sabihin nito, mas kaunti ang perang pumapasok sa kaba ng bansa na nangangahulugang mas kaunti ang pondo para gastusin sa lahat ng kailangan nila para ipagpatuloy ang digmaan tulad ng paggawa ng mga drone at bala, pagbili ng kagamitan, pagre-recruit, sweldo at iba pa. At dahil humihina ang ekonomiya, naapektuhan din ang lahat ng iba pa, mula sa edukasyon hanggang sa kalusugan at iba pa. Nasa peligrong bansa at ramdam na ng mga Ruso ang pagbagsak ng pamumuhay dahil sa digmaan, nalalala pa habang nagpapatuloy ang mga pag-atake sa langis. Wala nang paraan para makalabas dito. Walang takas, walang mabilisang solusyon, walang panlaban. Pinatunayan ng Ukranya na kaya nitong umatake kahit saan at kahit kailan nito gusto, na nag-iwan ng matinding pinsala, habang ipinakita ng Rusya ang lubos nitong kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sa loob ng mga dekada, itinayo ng mga Soviet at Ruso ang imperyo ng enerhiya nila. Si Putin mismo ay ginugol ang malaking bahagi ng kanyang panahon sa kapangyarihan upang pinuhin ito at dalhin ito sa makabagong panahon. Ngayon, sa ilang buwan lang, winasak ito ng Ukraine. Alamin sa video na ito kung paano nawalan ng kontrol si Putin sa digmaang ito at kung paano nabago ng Ukraine ang takbo ng digmaan. O kaya, panoorin ang video na ito para malaman kung paano posibleng binago ng Alemanya ang takbo ng sitwasyon sa pag-aalok sa Ukraine ng isang kasunduang wala pang katulad na maaring magtapos sa digmaan ng mas maaga kaysa inaasahan ng lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang mga video na katulad nito. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.